Let us not underestimate yung enemy. Alam mo si Tambi, feeling ko yan talagang pinlan. He is waiting for this moment for a very, very long time. I'm pretty sure yung ginagawa niya ngayon, ilang beses niya na itong nilaro sa isip niya kung paano niya gagawin. Yung ginagawa niya sa Congress, ilang beses niya nang pinaginipan yan, ilang beses niya nang pinag-isipan on how to get here. Kaya when he got the opportunity to be here, tingnan mo, no, alam na alam niya yung mga, ay, hawakan ko to, anuhin ko to, ganyan, ay, ganito magiging palakad ko. Kailangan ma-impose ko ang power ng Congress para presidente, pati presidente Matagal na yan ng strategic thinking yan eh. No? Oo. Ano ko lang sa inyo ilatag ko lang sa inyo yung strategic thinking ni Martin Romualdez. Nag-build siya ng wealth. Tapos, dun sa process ng pag-build niya ng wealth, nag-invest siya sa media. 'Di ba? Start tayo dun sa early ng political career niya. Ano siya? Naging bata siya ni GMA. 'Di ba? Parang apprentice siya ni GMA. Ano siya, natuto siya kay GMA. Kinapitan niya si GMA, 'di ba? Magkapartido yan, lakas. May eye si Martin Romualdez sa kung sino ang magaling sa politika. Una niyang dinikitan si GMA. Sumunod niyang dinikitan na yung bonggang dikit si PRRD. Di ba nung panahon ni PRRD, nung mga kampanya nun, pag makita mo siya, nasa likod tong kulangot na to. Di ba? Dinikitan niya ng bonggang-bongga. Hindi siya po pwedeng dumikit-dikit kay Pinoy kasi traditionally magkaaway ang dalawang yan eh. Pero nakita mo, two of the most brilliant political minds in the current political landscape, GMA and PRRD, dinikitan ng bongga ni Martin. So, nung dinikitan niya yung mga yan, nagde-take note na yan. Ano na yan? Ay, ganito. Pinag-isipan niya kung paano i-build yung wealth niya. Pagkatapos, nung nagkakaroon na siya nag-asawa siya ng beauty queen, ng maganda, ganyan. Like the Imelda formula. Kasi, di ba, si FEM, napakalaki ng contribution ni Imelda dun sa reign ni FEM. Asawa siya si Yeda, beauty queen, ganyan. Kapag pinag-isipan niyan lahat ni Martin, nag-acquire siya ng media company. Pagkatapos, diba, involved si Martin sa Okada. Ano ba ang Okada? Hotel and gambling. Casino. Diba? Ano ba ang casino? Labahan ng pera. Easy for easy transfer of yung mga involvement niya, yung mga involvement ni Martin nasa hotel and casino siya, media, may stake din ata siya sa mga diba, like sa water and mga utilities, diba? Utilities and minerals. Utilities, ganyan. Mining. So, mining, ganyan. So, talagang lahat ng, yung kumbaga binibuild na talaga yung wealth niya, tsaka yung pag-build niya ng wealth, coincide doon sa kanyang ambition to be in power. Ano pa yung mga iba niyang mga kinembot? Diba yung issue sa Okada, yung sa bribery na sa Supreme Court? Why do you think Martin can forge such kind of move? Take note, na-penetrate na ni Martin ang PhilConsa. Ano ba yung PhilConsa? Yung PhilConsa, non-profit organization yon ng mga abogado. Ang mga member nun, mga legal luminaries. So, ibig sabihin, prepared ang uncle mo. Kung sakali in the future is gonna face a lot of cases, meron siyang entire legal community to back him up. Back up. Yeah. October 3, 2024, PhilConsa cites Speaker Romualdez for his leadership. Kahit Supreme Court and AFP are quiet, lahat naman di ba, yung list nung tinagal nung si VP, lahat ng mga nakaseat dyan ay they made sure na pro-BBM. Ang chismis nga sa kaparangan, yung mga Jennifer Sevilla dance troupe, yung mga hindi masaya kay BBM, ang ginagawa nito nila BBM, pinasasaya nila. Kaya hindi nagre-revolt dyan. Hindi naluluto yung galit ng mga men in uniform. Yun nga nakakatakot ni Joy because of
when you have the means, it's easy to find the people who can compromise. Tapos threat mo lang na labas yung dirt nila kahit maliit lang dirt. And people would rather compromise than mapasali sa gulo. And kung nagawa nila kay Colonel, right? Colonel Grijaldo and kay Attorney Laika, they can easily do this to private government workers and other people or businesses. He's smart. He's very smart. Oo, kaya wag niyong minamaliit si Tamba. Alam mo yung ginawa niyang pinaka-corrupt, pinaka-shameless at nagkakaisang 19th Congress. It takes some it takes some evil genius to do that. He understands how to use money to manipulate and to exploit people. Kasi behavioral profiling natin siya, Miss Joy. The fact na ilang terms na ba siya naging congressman at parang walang nangyayari sa area niya. He doesn't care. Oo, wala siyang pakialam. So yung goal niya talaga is yung greed. Maybe he wants a bigger stake on the cake. Biruin mo yung mga sing and dance sa praises kay PRRD, napabaliktad niya, napatuwad niya, binarurot several times. Diba? He was able to turn these people in his favor para maging mga attack dogs niya sa mga gusto niyang mangyari. Kasi si Martin, pagka maririnig mo siya, wala siya bait-baitan siya, di ba? Para sa mga Pilipino, ayuda is justice, ganyan, mahal ko ang Pilipinas. Ganun lang yung mga sinasabi niya. Lahat ng mga gumagawa ng dirty works niya, yung mga nabili niya sa Congress. Pero pagka publicly, ang mga salitaan ni Tambaluslos ay mabait siya, ayuda is justice, ang akap ay para sa mahihirap, ito ang tulong para sa lahat, yung mga ganon. Ano ba? When you have money kasi it's easy to buy people. Kung hindi mo naman siya mababay, it's easy to exploit them. Hanapin mo lang ng dirt, 'di ba? And then they will work for you kasi people are scared to yung family nila. I mean they're doing it harap-harapan sa atin, Miss Joy. Like yung kay Grinaldo, diba? Like if they can do that harap-harapan, how much more yung patago? So it's even worse. Yung pinost ni Optic Politics tungkol sa katkungan sa Davao kay Lagdameo, yung mga Tara system, ganyan-ganyan. Actually, alam niyo yung kinwento na yun ni Optic Politics, it does not happen in Davao only. Yung mga traders dito, umamin kayo dito mga traders. Yung mga traders dito nakakaranas ng mga ganyang klaseng panggigipit. Yung kanilang mga shipment, lahat yan naka-queue. Lahat yan kailangan bayaran, kailangan lagyan para makuha nila yung kanilang mga ini-import. And I think, ito yung pinaka-potent exercise ng control, ng martial law kind of control na ginagawa nila. Kasi dinodouble kill nila yung mga negosyante. Dinodouble kill nila yung mga negosyante, biruin mo, kakatkungin na nila pagkatapos, pag kinatkungan nila sa mga trades nila, kakatkungin pa nila sa taxes. Hindi, kasi we're just enforcing the law yung sa mga taxes. We're just enforcing the law kasi nakita namin meron kang kinembot dito na inang ganyan. Kinatkong na sila doon sa regular business, naglagay na. Pagkatapos maglagay, tatakot-takutin doon sa mga taxes na mga dues or whatever. And pagdating sa taxes, syempre, kumbaga parang meron silang meron silang parang noble purpose kasi they were just enforcing the law. Kailangan lahat magbayad ng tax, ganyan. Di ba ganun yung ginawa nila ganun yung ginawa nila kay Lucio Tan for a very, very long time. When Lucio Tan decided to settle the tax liability with PRRD, gustong-gusto niya, di ba? Gustong-gusto niya. And why do you think gustong-gusto niya? Kasi pagka nasettle niya yung tax, ibig sabihin, once na lang siya makakatkungan.
Once na siya makakatkong, hindi na siya makakatkongan dun sa mga tax liabilities niya. Yan, hindi na siya matatakot-takot gamit yung mga we are enforcing the law ganyan. So, ano yan, yung kwento ni Optics Politics, totoo yun. Totoo yun. At yun ay hindi lang nangyayari sa Davao. Umamin kayo dyan mga traders dyan. Bigla-bigla na lang magbabago ng singilan. Diba? Walang memo-memo, walang circular, magbabago ng taripang walang memo kasi yung taripa na yun ay katkong. Yung tinatawag nilang tara-tara. Kawawa talaga yung mga negosyante natin. Yun nga, Miss Joy. I hope the businessmen can speak up din, no? Kasi mas malaki yung mas malaki yung stake nila dito. Pero lalabas lang din kasi sa bansa. So galit din sila eh. Galit rin yung mga businessmen. Galit rin sila. Kasi nga, they made it very, very difficult na magnegosyo dito sa Pilipinas. Tapos, well, for quite some time, nananahimik sila kasi nga ayaw nilang mapag-initan. Kasi nga, ang nangyayari, pagka nalaman nila na parang, ay, Duterte aligned to, gigipitin ng bonggang-bongga. Dami ko nang kakilalang ganyan, ginipit-gipit nila all of a sudden, na parang, dati naman walang ganun. Tapos ngayon biglang, lahat ng kasalanan mo, pagbayaran mo. Ganun. Well, ang ano kasi noon, hindi kasi tax naman yan, dapat ginagawa mo ng proper M&M, ganyan-ganyan. Pero yung, alam mo kasing compliant ka, tapos hahanapan ka ng butas. Pagkatapos, in order to settle it, sisingilin ka ng bonggang-bongga. Ganon. Pero, gusto ko talaga malaman kung ano yung goal ni Martin. Like, parang gusto niya maging president for power. But why? Yung parang gano'n. I mean, wala naman siyang yung mga policies niya. They're all band-aid solutions. So parang, there are some people si Hayan na meron talagang evil intention. I think Martin Romualdez is one of it. Kasi, biluin mo to consolidate your wealth, your resources, your connections, so that all of this can bring you to where you are now. Grabe yung desire nito sa greedy pig talaga. Grabe yung desire nito sa power and wealth. So, Miss Joy, kung ganyan siya, people really should not underestimate him kasi he will do anything to get to that position. I think and will buy his way into that position, and buying his way is very dangerous. Nanonood ka ba ng mga Chinese series, like historical dramas? Because China is a 5,000-year civilization, so alam nila how everything, yung flow ng politics. So, ganun kasi sa mga Chinese drama, yung mga strategic thinking, strategic planning, and every drama may mga tambalos-los talaga na, yung parang unbelievable. Ganong character, no? Tambi character. Sobrang unbelievable yung greed nila, and the actions that they take to, because they want to be the emperor, yung mga ganun. So, manood kayo. Oo, I think yung ganyan kasing aspect sa totoo lang, to make sure na walang tambalos-los na lalabas sa society. That's the function of the church. To Catholic Church, di kayo effective eh. Ano bang religion nito ni Tambi? Catholic ba si Tambi? Parang Catholic, Catholic si Imelda eh. Flawed din kasi sorry sa mga Catholics dyan, but it's true. It's flawed din kasi. Magsasmile ka lang, magbibigay ka lang ng pera, you are seen as, a good person. The perception. So, yun yung flaw ng Catholicism or ganun. Baka din si Tamba. Pero baka medyo leaning towards psychopathy siya kasi wala siyang pake. I don't know ano yung religion ni Tambi, pero I wala akong confidence sa Catholic Church kasi ang dami din yan mga ang dami hypocrites eh. Oo, alam ko Catholic siya. But na-ask mo ba, Santong Kabayan? Totoo. And I think the Catholic Church is really doing a bad job in enlightening the population. Kasi nga, kagaya nun, di ba nagparali sila, wala nang pumunta. Pero wala na rin naniniwala sa kanila eh. Ngayon nagtatawag sila ulit eh. Tapos, hope may mga pumuntang mga part ng flock ninyo. Kaso parang,
Paano ka naman kasi maniniwala yung mga pari-pari ngayon, may vow of celibacy, pagkatapos sila pa yung nagdadrive ng mga luxury car eh. Eto ha, ako I grew up in a very, very Catholic environment. But I cannot understand why the Catholic Church thought that impeaching Inday should be the first priority. My God, nag-file pa kayo ng impeachment kay Inday bago kayo nagreklamo sa national budget. Di ba? Bago kayo nagreklamo sa national budget, nag-file pa kayo muna ng impeachment kay Inday. Tain nyo. I don't think merong kapatawaran yung hindi nyo pagkakita sa kawalang hiyaan ng BBM administration. Yun yung reason kaya wala na nagsisimba sa inyo. Yung pasalamat yung nanay ko, devout eh. Di talaga tinatantanan yung kanyang faith at saka yung kanyang religious practices eh. Pero, who are you going to sino maiengganyo ninyo na magkaroon ng enlightenment dito? Harap-harapan yung greed, harap-harapan yung kasinungalingan. Di nyo kino-call out.